Okay, so bilang panimula ay simulan po muna natin ng pagbasa sa isang sita sa Biblia na matatagpuan po sa Aklat ng Mga Ngaral 11. Okay, maganda na meron tayong sinasandalan na banal na kasulatan sa lahat ng ating ginagawa. Okay, so basahin po muna natin 'to. Sa Mga Ngaral 11, ganito po ang ating mababasa. Ipunan mo ang pera mo sa negosyo at kalaunan ay kikita ka. Ilagay mo ang pera mo sa iba't ibang negosyo dahil hindi mo alam kung ano ang kalamidad na darating dito sa mundo. Kapag makapal na ang ulap, magbubuhos ito ng ulan sa mundo at kung saan natumba ang puno, doon iyon mananatili. Kung palagi ka lang maghihintay ng magandang panahon, hindi ka makakapagtanim at wala kang aanihin. So, napakaganda mga kaibigan na meron tayong paalaala sa atin na magkaroon tayo ng pagnenegosyo. Pansinin ninyo sa lipunan natin, 'di ba, sa pamayanan natin, ang may mga magandang pamumuhay ay yung nagnenegosyo. Nakatapos man 'yan o hindi, siya talaga ang nakakaangat ng buhay. So, pamarisan natin magkaroon tayo ng tinatawag na multiple sources of income para humina man yung isa, meron pa rin yung isa. Okay? Kasi okay naman na meron tayong trabaho na ang puhunan natin, yung katawan natin, yung lakas natin. Pero tandaan ninyo, no work, no pay. Pag nagkaroon ng kabigatan yan, hindi kayo makakapasok, walang sahod. Tama? So, tingnan natin to. Pag nagustuhan nyo, pagtulungan natin. Pag hindi naman, okay lang. No problem, no commitment at all. Okay? So, Zoom meeting rules lamang po. Please keep your mic in mute while the presentation is ongoing. So, manatili sana na yung mic nyo naka-mute para hindi po tayo maistorbo. Then, you can type your question in the comment section and we will answer after the presentation. So, mamaya na lang natin sagutin yan. Then, finish the presentation to fully understand the program. So, mas maganda na tapusin nyo para mas maintindihan ninyo. Kasi kung part of the presentation lang, hindi nyo maiintindihan ng buo yan. Okay? Now, disclaimer lamang po ha. Any content or information that you will see in this presentation is for informative or educational purposes only. It is not intended as substitute to financial advices. If you decide to act upon this information, you shall do it at your own risk. While such information has been verified, we advise you to do your own research or JOR and invest at your own risk. So mga kaibigan, bawal po ang bata dito. So nasa wastong taong gulang na po tayo, hindi po tayo dapat basta-basta magdedesisyon. Dapat naiintindihan ninyo yung mga bagay na pinapasok ninyo. Okay? Huwag po tayong magpapadala dun sa tinatawag na hyping na pakikitaan ka lang ng mga malalaking income, papasok ka na, sasabay ka na. So, huwag dapat ganon para maiwasan natin yung tinatawag natin tawag dito, pagka-scam. Okay? So, tingnan muna natin yung evolution of money, history of money. Ito ay may kaugnayan dun sa i-discuss ko mamaya. Kasi hindi nyo maintindihan hanggat hindi nyo nakikita ang mga bagay na to. Alam nyo, nung unang panahon, wala naman pong gamit ang pera eh. 'Di ba? Mababasa natin sa aklat na nagsimula tayo sa tinatawag na barter o pagpapalitan ng mga kalakal. Para makuha mo yung isang bagay, dun sa isang tao, papalitan mo ng baka, baboy, kambing, ano man yung alaga mo na pwede mong ipalit. Then sumunod, yung gold. So, ang ginamit na pambili ng mga bagay-bagay that time ay mga ginto. So, pag marami kang ginto, ibig sabihin, nasa royal family ka o mayaman ka. Then, sinundan ng tinatawag nating metal coins. Unang labas niyan, medyo malalaki. Tama, hindi kinakapitan ng magnet. Pero, medyo mahal kasi ang production niyan. And ang disadvantage niyan, medyo mabigat. Just imagine kung meron kang 1,000,000 tapos puro barya. Di, napakabigat nun. Kaya naimbento yung tinatawag nating paper money. Mas less ang production, mas magaan kasi mas manipis, papel lang eh. Okay? Then after ng paper money, naimbento naman yung tinatawag nating plastic cards. Yung ATM, mga credit cards natin, kahit yan lang dala nyo, pwede na kayong makapag-grocery, makapamili. So, mas magaan na. Kasi naandyan na, magkano man yung pera mo, naandyan na. Then, sumunod yung tinatawag nating electronic money. 'Di ba? Using your cellphone, pwede ka nang makapag-grocery, scan-scan ka na lang, QR code ka na lang. 'Di ba? Akala mo wala kang pera, cellphone lang dala mo, pero pwede ka nang makapamili. And this is the latest mga kasama. Yung tinatawag nating cryptocurrency. At napakaswerte ninyo kasi ayon sa survey, 30% pa lang ng population ng buong mundo ang nakakaalam nito. Kaya napakaswerte ninyo na nagsisimula, nag-aaral na kayo. Okay? Ano po ba itong cryptocurrency?
Eto na ngayon yung future money po natin. Okay, alam niyo po ba na 15 years ago, 20 years ago, nag-e-exist na ang cryptocurrency. Pero marami ang nagduda, marami ang hindi naniwala. Okay, ano yung mga ilang halimbawa? Ito yung mga ilang halimbawa, mga kasama. Si BTC, the mother of all cryptocurrency, ito po ay nagsimula sa napakaliit na halaga. Nagsimula din po ito sa pagdududa. Na marami tayong nakakakwentuhan na crypto enthusiast na nakabili sila dati ng 20 pieces ng Bitcoin, 50 pieces ng Bitcoin, pero the sad thing is nakalimutan nila yung mga secret phrase nila. So yun, hindi nila napahalagahan. Just imagine kung meron kang 20 piraso na na-save man lang. Grabe, ang laki na nun kasi ang current price niya, naglalaro siya sa 6 million to 7 million per piece ng Bitcoin. Di ba? Sinong nag-aakala na pwede nating ipambili ito ng sports car, pambili ng bahay? Mag-search kayo sa YouTube, ginagamit nilang pambili niyan. Di ba? It's a digital asset, is an internet asset, hindi mo siya nahawakan, but then pwede mo siyang ibili. Okay? Pwede mo siyang ipang-invest. Another one is yung Solana. Solana, ang current price niya ngayon, naglalaro siya sa 13,000, 12,000. Pero, tingnan nyo naman, nagsimula siya sa napakaliit din, centavo din. Okay, another one. Ito, XRP. Si XRP, nagsimula din sa napakaliit na halaga. Andyan si Kuya Roman, witness yan. Nakabili siya ng mga nasa 5 pesos, 2 pesos 5 years ago. Pero syempre, hindi naman niya inakala na tataas siya ng ganito, na 190 to 200. Diba? So, maaga pa lang, nabenta na niya. Pero, tandaan ninyo mga kasama, ang cryptocurrency, mga strongholder talaga, ang tumabo ng malaki. Okay? Basta kaya mong magtiis at alam mong yung hawak mong crypto ay tinatawag nating good project, nako, alagaan mo yan. Okay? Kaya matuto tayong tumingin kung tama ba yung project na hawak natin. Okay? Now, paano natin nasabi na ito ang future na pera natin? Tingnan ninyo ang adoption ng mga banking system natin. Sa Japan, Amerika, Hong Kong, makikita nyo na yan, may mga ATM na yan ng mga crypto. Okay, sa Pilipinas meron din. Kung gusto nyo maka-witness personally, meron po yan sa Makati. And I myself, nag-apply na ako sa BitGet ng ATM ng BitGet. Iko-connect mo lang yung wallet mo doon. So kung may laman nung crypto mo, okay, pero kailangan stable siya. Halimbawa, USDT, ganyan. So pwede mo na yun pambili. Okay, so kung meron namang mga secondary na crypto na hawak mo, i-convert mo muna into USDT, okay? O dili kaya yung mga stable coin, doon mo siya i-convert. Okay? Another one, eto. Kung user kayo, ito yung mga proof na ito talagang magiging future na pera po natin. Kung user kayo ng GCash, ng Paymaya, tingnan niyo. Meron na dyan mga crypto. Sa GCash, meron dyan nakalagay G-Crypto. So, pwede ka nang bumili dyan, pwede ka nang magbenta dyan. O pwede ka nang mag-invest dyan. So, parang bangko lang. Bumili ka dyan, pabayaan mo siya. Pag tumaas, then pwede mo na i-sell. Ganon din po dito sa Paymaya. Okay, so makikita nyo yung adoption na ngayon ng mga banking system natin. And tingnan din natin yung mga ilang international and local news. So, sabi dito, Trump announces US crypto reserve. So, as we all know, nag-create na rin si Trump ng isang departamento na tututok po sa crypto. Bakit? Siya nga mismo meron na siyang crypto eh. Okay? Yung Trump na token. Bakit nila binigyan ng pagpapahalaga bilang country's reserve ang crypto? Kasi dati ginto di ba? Ang ginagamit nilang reserve fund. Kasi yun yung tumataas ang value. So nakita nila na ang crypto hindi naman siya talaga bumababa. Yes, meron siya pag down, pero the most ay tumataas ng tumataas. Okay? Now, sa Pilipinas, meron din tayong maririnig na ganito. Philippine lawmakers to propose putting government budget on blockchain. Ano po ba yung blockchain? Ito yung cryptocurrency. So maririnig natin kay Mayor Magalong, maririnig natin kay Vince Dizon,
mula sa mga ating political leaders ang paggamit ng crypto. So, alam natin na sila ay gumagamit din ng crypto. Okay? So, yung mga ibang asset nila, alam natin. Kaya nga hindi nakadeclare sa mga SALN ng mga yan eh. Nandun na sa crypto wallet ng mga yan. Bakit maganda ang crypto? Kasi sa blockchain technology, very transparent yan. Wala kang pwedeng itago dyan. Okay? Oh. So, ano po ba yung crypto? Pera po ba yan? Yes, pera yan. Ang tawag dyan is decentralized finance. Okay, yung mga fiat money na hawak natin, okay, ang tawag doon ay centralized finance. Ang centralized finance is governed by the government, okay, oversee ng tinatawag nating mga central bank of each country. So, minomonitor yan ng mga central banks. So, ano po ba yung ilang pagkakaiba nila? Tingnan niyo ha. Ang decentralized finance using crypto, okay, under the blockchain technology, tingnan niyo ha, nakat yung ibang processes pagdating po sa centralized finance. Tingnan niyo ha, sender to receiver na siya kaagad. So, halimbawa, meron kang crypto wallet. So, gusto mong mag-send doon sa receiver. In real time, matatanggap automatic ni receiver. In less than a minute, matatanggap na ni receiver. Ganun po kabilis ang transaction pagdating po sa blockchain technology. Okay, sa centralized, as pag ikumpara natin sa decentralized, tingnan niyo yung proseso. Si sender magta-travel pa papunta sa bank para mag-deposit. Same with the receiver, magtra-travel pa papunta sa bank para i-receive. And ang worst, kung mag-offline. Di ba? So, nakat yung ibang processes pagdating po sa decentralized finance. Ngayon, eto pa yung mga ilang differences. Sa traditional finance, compare sa DeFi or decentralized finance using blockchain technology, eto po yan. Pag sa traditional finance, pag mag-open kayo ng bangko pag mag-open kayo ng bangko, you have to share your personal data. Yung name mo, saan ka nakatira, cellphone number mo, ilan anak mo, may asawa ka na ba? Ito pa worst. Pati water bill nyo, pati electric bill nyo hahanapin. Correct? Naranasan nyo na mag-open ng bangko na gano'n hahanapin yung water bill. Di ba? Sa DeFi, eto hindi. No need to disclose your personal details. Just open a digital wallet and good to go ka na. Just save your 12 recovery phrase that will serve as your password. Okay? Para kung mawala mo yung cellphone mo, still you can open your digital wallet. Ganun po kalupit ang DeFi. Okay, ano pa? Yung ilang differences nila. Unbank or underbank can't access traditional financial services. Pag magkaiba kayo ng bangko, eto malupit, hindi mo ma-access yung financial services ng other banks. Dito sa DeFi, kahit na magkaiba po kayo ng mga digital wallet na gamit, still you can access yung tinatawag na financial services. Still you can send sa other crypto wallets. Ganun po yan kalupit. Okay? Now, dito pa, clearing and settling sa transaction can take days, lalong-lalo na kung cheque ang ide-deposit mo. It takes 24 hours para pa mag-reflect doon sa bangko mo. Dito, speedy transaction are completed in real time. Ganun po kalupit ang DeFi. Okay, eto pa malupit. Hindi lang kasi nakalagay dito eh. Kung hindi usual na nagde-deposit ka ng medyo malaking halaga, questionin ka ng bangko, anong negosyo mo, saan galing yan. Pag di mo nasagot, maamla ka. Worst thing, hindi na bumalik or hindi na ibigay yung pera mo. Sa DeFi, kahit gaano kalaki ang ilagay mo dyan, walang magku-question sa'yo. Kaya, yung mga mayayaman sa buong mundo, dito talaga ang laro nila. Like Elon Musk, the richest man in the world, eto po talaga ang negosyo niya. Aside pa doon sa mga Tesla niya, na negosyo niya na electric car. Diba? Dito siya talaga tumabo ng malaking pera sa DeFi, sa cryptocurrency. Okay? Now, let's talk about One Dream Token. One of a kind, dun sa ipinakita ko po sa inyo kanina, na kung saan, pwede kayong makabili pa ngayon ng marami kasi nga,
nagsisimula pa lang siya. Napakaliit na halaga pa lang. Wherein, pag lumipas ng 1 year, 2 years, 3 years time, possible na maging ganun ang presyo niya. Now, naintindihan nyo ba ang cryptocurrency? Bago ko ipakita si One Dream Token sa inyo. Okay, naintindihan nyo ang cryptocurrency? Na ito ay pera talaga. Okay, pakitype nga po ang 5 kung naintindihan niyo. Then, papasukin na natin ngayon si One Dream Token. Sige nga, pakitype nga po ang 5. Kasi hindi nyo maiintindihan si One Dream Token kung hindi ko kayo bibigyan ng mga basic information pagdating po sa cryptocurrency. Okay? Okay, Ma'am Liza May, are you with me? Yes po, yes po. Okay, sige. Para may guide natin yung mga new participants natin, lalong-lalo na yung mga bago sa cryptocurrency. Okay? O, sige. This meeting is being recorded, sabi dito. Okay. Sige. So, bago natin pasukin si One Dream, tingnan muna natin yung history ng mga giant na crypto para magkaroon tayo ng comparative analysis pagdating po kay One Dream. So, i-compare natin si One Dream doon sa mga crypto na nakaabot na ng medyo matataas na presyo. Okay, may nagsusulat sa ano natin sa dashboard natin. Okay. Okay, paki-type nga po ang excited kung excited. Okay, mababago ang inyong takbo ng buhay pagdating po ng 2026. Oh, bakit ayaw niya? Bakit ayaw? Share. Hindi ako naka-host dito sa cellphone ko, Ma'am Liza May. Hindi mo kinusarili mo. Kaya nga kaya hindi ako makapag-share. Wait lang. Okay. Malupit ang cryptocurrency, mga kaibigan. Ito yung tinatawag na you will earn while you are sleeping. Okay? Sabi nga ni Bill Gates, di ba? If you don't know how to earn while you are sleeping, you are not yet rich. Kapag hindi mo pa alam kung paano kumita habang ika'y tulog, hindi ka pa mayaman. Dapat, habang natutulog ka, kumikita ka. Ganun po sa crypto. Okay. Nakikita nyo na to? Okay. Okay, ito po ay sample ng digital wallet. Okay, ito po ay Trust Wallet. Okay. Bakit dito sa Trust Wallet natin titingnan yung mga giant cryptos na sinasabi natin? Kasi nga dito nakikita na natin yung history. Okay, unahin natin si Bitcoin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung pang-anim na icon. Yung letter B, Bitcoin. Tingnan niyo Okay, so medyo bumaba siya ngayon, pero still million pa rin siya. Okay, tingnan niyo Okay, so ang current price niya, ang presyo niya sa ngayon, okay, is 5.5 million. Ulitin ko 5.5 million per piraso. Okay, pero titingnan natin ang history niya. Tingnan nyo history niya. Nakikita naman dyan nagbabago naman yung date. Ang recorded dito is 2011, pero ito nag-start 2010. Okay? Okay, tingnan niyo Ayan Tingnan nyo. Slide left natin para makita ninyo kung anong presyo niya nung nag-umpisa. Tingnan mo. Hindi ko kasi may sagat Ayan, 840 dito, pero dito tingnan natin. Siyempre sa buy and sell ng cryptocurrency dapat sa magsisimula ka dun sa medyo mababa. So June 4, 2011, ang presyo niya is 771 pesos per piraso. Pero ito, way back 2010, ito po ay sentavo, mga kaibigan. Okay, maraming kwento dito pagdating po sa Bitcoin. Pero hanapin natin yung pinaka-lowest niya dito sa 2011. Alam ko mayroon siyang 100 dito Tingnan natin Okay, tingnan niyo 2011.
Ayun o, 180. 180. 180 dito. So, halimbawa, dito ka bumili. Alam ko naman, tumataya kayo kahit 10,000, 100,000, tumatayo kayo eh. Di ba? Pero yung tinatayaan nyo, walang kasiguraduhan. O, ito, tingnan niyo ha. Saan sana napunta yung 10,000 pesos mo way back 2011 of November 12? Ilan ang nabili mo sana, Ma'am Lisa May, if you have 10,000 at that time at ibinili mo ng Bitcoin? 55 pieces. 55 pieces. Ulitin ko 55 pieces. Then after, dito ka magbenta sa medyo mataas. Okay, 2011 then after 7 years, dito ka nagbenta. Medyo matiisin ka eh. Oh, magkano na sana yung 10,000 mo? 171, 380. Magkano? 47 million, Just 900. imagine your 10,000 grows to how much? 47,925,000. 47 million. Kapatid, ang tagal na natin sa networking. Di ba? Puhunan natin 100,000. Puhunan natin 50,000. Minsan hindi natin controlled ng mga may-ari. Kahit ayaw nyong isarado, isasarado nila yan. Nakuha nyo? Eto, blockchain. Never tong mawawala. Bababa, tataas lang. O sige, iksiyan natin yung yung time. O 2014. 2014, that's 3 years. 9,638. O 3 years in the making. Magkano sana pinuntahan yung 10,000 mo? 2.1 million. 2.1 million. Just imagine in 3 years time doing nothing. Kaya bang kitain yan sa bangko yan? Oh, kung ngayon mo binenta yon, ngayon mo binenta na 5.5 million per piraso. You bought 50 pesos, 50 pieces. Million. Ilan? Wait lang. Sige nga, Ma'am Lisa May, computein mo. 5.5, 74 million. 306,570,000. Your 10,000 grows to 300 million. Just imagine. Ganon kalupit ang crypto. Ngayon, eto. Saan ka kumita dito? Sa pagtaas ba ng value o sa pag-i-invite mo? O sa mga platform na to? Pagtaas ng value. See? The logic is sa price increase kumikita ang crypto market. So maraming mag-i-invite sa'yo sa crypto market, di ba? Hindi po doon ang kitaan sa pag-i-invite. Ang kita is the price increase. Okay, now, ito bakit siya tumaas ng ganon? Okay, para magkaroon tayo mamaya ng comparative analysis, comparison kay One Dream. Kung titingnan natin, ang circulating supply is 20 million, 19.9 million. Ang malupit dito, marami ang nawala na hindi na ngayon nagsisirculate. Nakuha nyo? Kaya, Yes. eto 19 million na to, kulang na kulang pa sa Pilipinas. Ilan ba ang bumoto kay BBM at Sara? 31 million. O di kulang-kulang pa to. Nakuha nyo? Pang buong mundo ang market niyan. O tingnan ninyo ngayon kayo bibili ng Bitcoin. Ilan ang mabibili ng 10,000 nyo? Ilan? 10,000 Sige nga. divide 5 magkano yun? Sabihin na lang natin 5 million. 5.5 million. 5.5. Okay. Ilan na lang mabibili ng 10,000 mo? 0.002. Grabe. 0.002 ang mabibili ng 10,000 mo. Para kang bibili ng isda na kaliskis na lang ang binili mo. So, medyo late ka na. Diba? Medyo late ka na. Kung sana noon nag-uumpisa, nakabili ka. So, ibig sabihin, ito ay missed opportunity. Pwede ka pa naman ngayon eh.
pero mangangailangan ka ng milyon para makabili ka ng isa. See? Okay, isa pa. Si BNB, ito kasi yung ano ito yung blockchain. Para hindi na tayo tumagal. Actually, maraming ano yan, maraming crypto yan. Ang blockchain ni One Dream, yun ang titingnan natin. Si BNB. Tingnan niyo nasa bearish lahat ng crypto ngayon. Tingnan niyo ang current price niya is 54,000. Pero tingnan niyo kung ilang taon lang to. Ilang taon tong crypto na to. Okay, slide natin pa left. Tingnan niyo 2017. Okay? Ngayon ay 2025. So 8 years? 8 years. 8 years old. Nakuha nyo? O tingnan niyo magkano presyo niya that time? 2017. Alam niyo nagtuturo na ako noon. 10 years na ako sa pagtuturo noon. Nung lumabas ito. Sabi ko sana meron man lang nagpakilala sa akin. Pero hindi. Kahit na may nagpakilala sa akin, baka hindi ko rin grinabi kasi wala akong kaalam-alam eh. Sina Kuya Roman, 5 years ago, pinapakitaan na ako ng crypto pero wala eh. Wala akong alam eh. Diba? O, tingnan niyo. Kung 10,000, you have 10,000 at that time. And I know very well na that time tumataya ka na ng mga platform. Ilan sana nabili mo, Ma'am Lisa May? 109 piraso. 109. Okay, palipasin natin ng mga ilang taon. O 109, tandaan mo yung 10,000 nakabili ng 109 na piraso. Eh kung dito ka nagbenta, Ma'am Lisa May, dito banda. Ayan 2021, that's 4 years in the making. 109 times 36,000. How much? 597. Oh, 3.9 million. 3.9 million. Just imagine 10,000, 3.9 million. Kahit ilagay mo sa bangko yan, hindi kikita ng ganyan. Nakuha nyo? O kung ngayon mo binenta yung nabili mo, 8 years. 54,288. 5.9 million. Grabe, no? 5.9 million. Your 10,000 pesos grows to 5.9 million. And mind you, ito wala kang inupahang kung negosyante, wala kang inupahang tawag dito pwesto. Wala kang binayarang tauhan. Wala kang binayarang kuryente, tubig. Hindi ka na stress. Nakatulog ka ng mahimbing. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Na less stress, less tinatawag na fixed expenses. Di ba? Basta kailangan mo lang aralin kung alin yung mga good project na kailangan mo ano. Huwag na huwag kayong magpapadala sa mga scam. Tapos na tayo dyan. Okay. Tingnan natin yung tinatawag nating supply. Hanapin natin ang supply. Tingnan niyo 137 million. Napakaliit pa rin. Napakaliit. Eto. I-compare natin kay XRP. Eto, mas matagal pa si XRP kaysa dito Si XRP. Kasi ito yung nilaro nila Kuya Roman eh. Okay. XRP, tingnan niyo kung bakit ang hirap niyang pataasin. Okay. Ang current price niya is 131 pesos. O, 131 pesos. Pero tingnan nyo naman, kailan pa to nag-umpisa as per record ni Trust Wallet? 2014. Just imagine 2014, 1 piso ang isa. Nakuha nyo? Piso ang isa. Ilang taon na siya ngayon? Ilang taon na siya ngayon, Ma'am Lisa May, kung 2014 yan? 14. 9. 9 years. Sir. Diba? Hindi siya 9 years. 16 years. Just imagine 16 years. Yan pala ang naabot niya, 131 pesos. Samantalang si BNB, 55,000, umabot nga ng 70,000 Why? Okay, the law of supplies and demand matters most. Bakit? Tingnan nyo Tingnan nyo ang supply niya. The circulating supply is 60 billion. Napakalaki.
Ilan ang total supply niya? 99 billion. Dito papasok kasi yung tinatawag nating law of supply and demand. So, pag maliit ang supply, marami ang demand, tataas. Parang sibuyas lang yan at kamatis eh. Pag konti ang supply, marami ang bumibili, ang taas. 'Di ba? Sa merkado, 'di ba? Nakabili nga tayo eh, isang sibuyas 10 piso eh. Isang kamatis 10 piso eh. Pero nung dumami ang supply, tambak ang supply, 3 piso isang kilo. Ganon kamura. So eto kasi, dahil ang dami ng supply niya, kasi ito pang buong mundo talaga to, eh, billion eh. Dahil sa dami ng supply niya, mangangailangan siya ng napakaraming community na bibili sa supply niya. Okay, ganun po yan. Ngayon, i-compare natin ngayon kay One Dream. Papasukin natin na ngayon si One Dream. Excited? Lalong-lalo na yung mga nagsisibilihan na ngayon. O, excited ba? Okay, o sige. Game. Pasok tayo kay kay One Dream. Sige nga, paki-type nga po ang 8 kung nagkakaroon na ng clear vision doon sa cryptocurrency. Sige nga, tingnan ko nga, paki-type ang 10. Sige nga, paki-type ang 10. Okay, punta tayo ngayon kay One Dream. Okay, open lang tayo kay BitGet kasi kay BitGet nakikita na ang presyo ni tawag dito, ang presyo ni okay, tara. Okay, wait lang. Okay. Okay. Okay, let's go. Okay. Okay. Nakikita ba? Yes po. Okay, ito mga kaibigan para hindi kayo may scam dun sa mga hyping na nakalak na, uy, kikita ka ng 30% in 90 days, mga ganon. O, tingnan nyo sa platform ng crypto Ano nakalagay dyan? Ito, sige, APY. base. Sa base base. Ang blockchain niya ay base. Tingnan mo 10% APY. 10% annual percentage yield. Ang tawag dun APY. Ito namang isa, Solana. Ano nakalagay? 5.15 15. APY. Tingnan mo naman, ang liliit ng porsyento. Tapos ang papasukin yung mga platform, 30%, 50%, 100%. Walang ganun sa crypto. Yung sa totoong yielding yung sa totoong farming at saka mining walang ganun. Okay? Kasi ulitin ko, ang kita sa crypto market ay nasa pagtaas ng presyo, hindi sa pag-i-invite. Secondary lang yung pag-i-invite. Ulitin ko, secondary yun. Kasi pampadami yun ng customer. Pampadami yun ng buyer. Pero the real thing is the price increase. Doon tayo kikita. Huwag kayong mabulag sa mga kikita ka ng ganito pag nag-invite ka. No, no. Okay, makinig. Okay. Nandyan si One Dream. Nakikita nyo, green yung niya, yung logo niya. Green. Okay. Okay. Ma'am Lisa May, guide natin sila para magkaroon sila ng idea. Ilan yung pieces of token na One Dream ang nabili natin sa wallet na to? Tingnan mo Ma'am Lisa May, pakibasa mo. 23,340. 23,340. Pero the question is, magkano ba ang nilabas dyan? Magkano ang value niya ngayon kung ibebenta ko siya sa ngayon? Ulitin ko 153,000. 153,000 kung ibebenta ko na siya ngayon. Ulitin ko, kung ibebenta ko siya ngayon, 153,000. Pero the question is, magkano ang nilabas? Ito. Para wala tayong itatago sa inyo, i-view all natin lahat ng transaksyon sa buying. Ayan. Okay. Nung time na bumili tayo, September 24,
September 24, September, October, November. 2 months. 2 months. Ulitin ko. 2 months. Ayun, tingnan niyo ah. That time ay September 4 nag-umpisa. Ayan, September 4 nag-umpisa. Tingnan niyo ah, September 4. Ma'am Lisa May, hindi pa kasi nagpapakita ang presyo that time na natamaan natin yung medyo pasimula siya 2,000 ang nilabas natin dyan, Ma'am Lisa May, September 4. Okay. Okay? Okay, September 4, 2,000 ang nilabas natin dyan. Then September 12, another 2,000. Bumili tayo ulit. So makikita nyo yung transaction puro plus. Plus. Ang tawag dyan is buying. Kasi nga, nagdadagdag tayo. Pag nakita kayong minus dyan, selling. Kasi binenta mo. Okay? Na-compute mo, Ma'am Lisa May? Yes po. September 24, 57 pesos. So just imagine, 57 Okay. pesos, pwede ka palang mag-buying, pwede ka palang mag-ipon-ipon. Yung pinangiinom mo ng Red Horse mo, dito mo na lang. Okay? October 6, 2,000 ulit, including transaction, 2,000. Then, Nope. October 9, 2,000 ulit. So nakikita nyo yun, may X yung October 9 hindi nag-proceed yun. Ang nag-proceed yung may check. Okay, so 2,000 yan, including transaction. Okay, October 11, that's 4,300. Nakuha? Okay. Then, October 14, that's 2,200. 2,200. 200. Then, October 15 is 1,7, including transaction. 1,700. Okay. Then, yung last na buying ay October 21. 332. O, ilan? Lahat? 16,589. O, 16,000. Just imagine, 16,000 na inipon-ipon lang sa pagbili ng pagbili. Nakita nyo, biglaan ba ay binili? Pag meron, bili. Pag meron, bili. Pag meron, bili. Pero, tingnan niyo ha. Pag ba ibebenta ko ngayon yung nabili na yan, magkano ang kikitain niya? Ibangga mo, Ma'am Lisa May. Please. 153,000 ang value niya ngayon. 273. 136,000 Just imagine, doing nothing. profit. You're making your money works for you. Magkano ang kita? 136,684. 136,000 in 2 months. Doing nothing. Nag-ipon lang ako ng barya-barya dyan sa wallet na yan. And dahil ang crypto na yan increasing in value, yan ang profit. If I sell that today, pero hindi, bakit hindi ko siya binebenta? Kasi 2 months pa lang siya. Meron bang 1 year? Yes, meron. What if in 1 year time, sabi na lang natin 1 year, pinakamatagal 1 year, mag $1 yan. Magkano na yan? Ma'am Lisa May, compute mo nga, i-multiply mo sa $1, 1.3. 1.3 million. Your 16,000 will grow to 1.3 million pag na-achieve niya yung presyo na $1. Mamaya tingnan natin, kaya ba niyang abutin? Mamaya tingnan natin. What if after 2 years, mag $10 yan? Sige nga, Ma'am Lisa May. 13 million. 13 million. Pwede ko nang tibagin yung 3 million, iwan ko yung 10 million na pwede pang tumaas ng tumaas. Correct? Easy money sa cryptocurrency. Kailangan lang matuto kayong tumingin ng mga crypto na may potential na tumaas. Just imagine, bakit hindi ko siya binebenta? Malinaw na kita na yan eh. Malinaw na 100,000 na ang kita mo. Yung iba yan, kumukuti-kutitap na ang mata niyan.
Tumaas nga yan ng 10 pesos, hindi ako nagbenta eh. Magkano ba ang presyo ngayon, Ma'am Lizzie? 6 point, 6.55. ang mura oh, 6 point, ano lang? Ano ba ang nakita natin dun sa mga crypto, di ba? Oh, see? 6 pesos and, oh, sabi na lang natin 7 pesos. 55 Di ba? Oh, tingnan mo nga, bumaba nga siya dyan ng 6,000. Oh. Nanghihinayang ba ako? Hindi. Normal kasi sa crypto ang bumaba pag may nagbebenta. Normal yun. Matuwa tayo kasi nga, meron ng kumita. Mamaya, tingnan natin yung mga transaction na marami na ang kumita dito. May kumita na ng 100,000, may kumita na ng 50,000. Bakit? Kasi nagbebentahan na sila eh. Normal yun. Lahat opportunity. Pag tumaas, opportunity to sell. Pag bumaba, opportunity to buy. Ganun yun. Hindi yung pag bumaba, kakabahan ka lang kung wala kang tiwala dun sa crypto na hawak mo. Malinaw ba yan? Kaya huwag tayong padalos-dalos. Ngayon, eto tanong. Kaya ba? Kaya ba ni One Dream na mag $1? Kaya ba niya mag $10? See, let's see. Okay. Tingnan ninyo ang tingnan ninyo ang supply. Ilan ang supply, Ma'am Lisa May? Eto, to. Circulating supply. 827,000. 827,000. Napakaliit ang supply. Nakawa nyo? As compared kay Bitcoin, 20 million. As compared kay BNB, 139 million. Di hamak na mas maliit ang supply nito. So, ibig sabihin, tingnan nyo holder. Ilan ang holder? 422 pa lang ang holder. Just imagine, pag nag 1,000 ang holder nito, in 5 months time, magkano kaya ang presyo niyan? Naka nyo? Paano kung nag 2,000 ang holder nito? Magkano kaya presyo niyan? Paano kung nag 5,000 ang holder nito? Magkano kaya presyo niyan? Tama? 50,000. Eto tanong dyan lagi. Minsan duda kasi tayo kasi hindi tayo tiwala dun sa crypto na hawak natin. Tingnan natin ang audit report. Audit niya para makita nyo. Ano nakalagay? No risk. No risk found. Nakuha nyo? Trading risk. Nabebenta ba siya? Ano nakalagay? Puro check. Meron ba kayong nakita dyan na alarming? Wala. So, ibig sabihin, kasi may mga crypto na, wow, ang laki ng value, but then, you cannot sell. Hindi mo maibenta. Eto, any time of the day, kahit magkano pa yan, kahit ilan pa yan, you can sell. So, ibig sabihin, in any time na mangailangan ka, ulitin ko in any time na mangailangan ka, pwede mong isell yan. Okay, nakuha nyo? Tingnan nyo ang buying tax at saka sell tax yan. Liit pa. 4%. At ito ang pinakamaganda pa. Babalik pa sa inyo in the form of dividend. Ibabalik pa niya yan. Ganun po yung contract nito. Bumabalik yung tax natin. Ganun ka-generous yung developer na gumawa nito. Nakuha nyo? Ganun yan kalupit. Okay? Exciting? Napakasarap bumili ngayon. Kaya kami, imbes na mag-sell kami, buying pa kami. Buying pa. Okay? Ayan. Tapos punta tayo ngayon dito sa Google para at least magkaroon kayo ng idea. Okay, kasi importante kasi na nakikita natin yung details ng binibili ninyo kasi kadalasan sa inyo nakukuha kayo sa sa hype. Tama? Sa hype. Minsan doon tayo nakukuha sa hype eh. Okay. Nakikita ba, Ma'am Lisa May? Yes po. Okay, dito muna tayo sa... Okay, dito muna. Okay. F5 natin. Refresh natin.
Okay. Let's see. Ito is BS scan ang tawag dito. Lahat ng crypto, lahat ng token under BNB blockchain, dito makikita ang kanyang transparency. So dito makikita natin, okay, sa BS scan, ang pangalan niya is token name, One Dream BSC token or One Dream. Okay? Ang maximum supply niya, max, is 888,000. So, walang 1,000,000. Meron kasing burning mechanism ito na every transaction, meron siyang 1% burning. Kaya lumiliit yung supply. That's good thing kasi nga, scarcity of the supply. Ibig sabihin, lumiliit the more natataas ang value niya. Okay. Now, andito, ito holders niya, tugma kay BitGet, 422, tugma sila. Pareho ang auditing. Tapos tingnan mo ang mga transaction nandiyan, yung mga transaction 50 minutes ago, 50 minutes ago, 51 minutes ago, transfer, extract, input, mga ganyan. Okay? Andiyan yung contract verified. Contract verified yan Then holders, ito yung holders. Isa pa sa kailangan tinitingnan ninyo, kahit na verified yan, kahit na maganda yung token, kung ang may hawak ng majority of the token is the developer. So, kung titingnan nyo dito, yung highest na may hawak is 8.33% out of 100%. And the good thing is, contract yan. Hindi yan tao. Malinaw? Yan kasi yung staking. Yan yung kita ng staking. Pangalawang wallet, highest, 3.88% out of 100. Dead. Ibig sabihin, ito yung na-burn. Nabawas na dun sa total supply. Kaya nga, naging 842,000 na lang siya, I think. Kasi ito na yung na-burn. Okay? 34,000 na na-burn. Okay? Pangatlo, another contract. Holding 3.3%. Okay? And 5 and 6, contract pa rin yan. Holding 26,000 pieces, 2.9%, 2.9%. Para yan sa community. Para magkaroon ng use cases ng ating community. One of this contract, yan yung Dream Vault. Di ko lang matukoy diyan. Andiyan ka ba, Kuya Bax? Alin dito yung yung Dream Vault? Andiyan ka? Basta isa diyan yung Dream Vault. Kasi Yan yung 29. yan, intended yan sa mga tawag doon, intended yan sa community para madagdagan yung hawak nyong token, hawak nyong crypto. Okay, ang tawag dyan mga use cases. Ito ang private citizen. Number 7, just imagine number 7, holding 2.9% out of 100%. So kahit ibenta niya lahat yung hawak niya, hindi makaka-apekto yan sa community. Nakuha nyo? Hindi po yan magra-rug pull. Hindi po yan mawawalan o biglang bagsak ang presyo. Nakita nyo? Yan, 8 and 7 lang yung pinakamataas. Holding 2.7, 2.8%. And another contract na naman. Then eto, number 10. Private yan. Kasamahan natin yan kung sino man yung may hawak niyan. Okay? Then 11, another contract. Ito yung dividendo. Ito yung i-distribute sa lahat ng holder. Okay? Okay, pag na-hit niya, kasi ang nasa contract is 3% of the total supply ng tax. Okay? So, automatic yun. Naka-auto distribution ng dividendo yan. Ganun po yan ang kagandahan yan. Ayan, nakikita nyo? Walang may hawak dyan. Ulitin ko, walang may hawak dyan ng 20%, walang may hawak dyan ng 30%, walang may hawak dyan ng 50%. Na siyang dahilan ng pagrarag pool ng token. Isa pa, punta lang kayo sa Google, makikita nyo naman yan Mag-search lang kayo. Ito, naka-live na ang presyo kay CoinGecko. Ayan, nakikita nyo na, very healthy. Merong nagbabay, merong nagsasell, merong nagbabay, merong nagsasell. Dito, merong nag-FOMO kasi dito Nag-food. Dito banda, nag-food. Nagbigay ng mga maling impormasyon kaya yung iba natakot. Hindi pa tayo nakakapagturo ng medyo maayos nun. Natakot. Kaya yan yun. Okay? Then buy and sell, 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 buy and sell.
So, consistent na siya, naglalaro 6-7, 6-7, 6-7 pesos. Actually, kung hindi lang, pero okay na, nawala na yung ano eh, nawala na yung mga maliligot eh. Dito banda eh. Okay? Eh, nakabili yun ng medyo mura. Oh, nagbentahan sila dyan. Marami yan. Lumabas na, tapos sumali na sa mga, ano, sa mga scam platform. Ewan ko kung nasaan na sila. Okay, so ayan ha. Ayan yung logo niya. Okay, yan. So, pwede rin po tayo pumunta sa X screener. Ayan, naka-live din po yung presyo in graph. Then, nandyan yung mga transaction. Ito ha, mga kaibigan ha. Isa pa sa kailangan yung tingnan is the liquidity pool. Liquidity, kailangan yan, nakalock po yan. So, ito, nakalagay dyan, oh. Total lock liquidity is 99.86%. Ibig sabihin, yung liquidity, hindi po yan bubunutin ng developer kasi nakalock po yan. Alinaw, merong mga token, may mga crypto na hindi nakalock yan, naka-open yan. So, anytime yan, magrarag pool yan kasi bubunutin niya yan. Okay, once na tumaas ang presyo, pag binunot niya yan, wala na. Mawawala na ng presyo yan. Okay, eto yung naabangan natin mga kasama. Eto, Coin Market Capital. Ako ano? Coin Market Capital mga kaibigan. Once na na-hit natin dito ang 1,000 members or holders, pasok na yan dyan. Oh, kita nyo ha, sasabay na dito sa mga malalaking market ng crypto yan. Oh, nakita nyo, naka-live na yung price niya kay Coin Market Cap. Kumbaga sa negosyo yan, kanyan, legit na yan. Okay? Anong tawag natin doon? Pagka nagre-register ka ng negosyo mo? Yung nagmo-monitor ng... SEC. Ha? SEC. Oh my God. Securities and Exchange Commission. Kumbaga sa mga crypto, eto na yung pinaka Securities and Exchange Commission mo. Okay? Ano na lang kailangan natin dito? Tingnan niyo ha. Ito na lang kailangan. Kasi ito, ano na, recognize na siya, automatic na yan, malilisted na yan dyan. Ito, recognize na siya, pero ang kailangan pa niya, para ma-verify na siya, is yung logo. Kasi hindi pa nakikita yung logo dito. Then, yung social links, mga social channels ng, ano, ng crypto. Then, yung number of holders. Automatic yan, lalabas na yan dyan. Ito, tingnan nyo ang review ni, ni Coin Market Capital. Tingnan mo Honeypot? No. Verified? Yes. Rug pool? No. Fake token? No. Kung ganyan ang mga crypto, ewan ko na lang kung hindi ka todo dyan. Okay? Oh, Coin Market Capital yan mga kaibigan. Ano yan One Dream yan. Ayan Ayan yung ano natin, ayan yung contract ko. Okay? Malinaw? Oh. So, ito yung website para makita nyo naman yung kaso lang nabla-block yung internet ko eh. Mayroon kasing to eh, Cloudflare. Okay. So, ito yung yung tawag dito, naka naka web3 to i-connect nyo lang sa wallet nyo to. Then, pwede na kayong mag-transact doon. Okay, so makikita nyo yung maximum supply. Ayan, 888. Ito na yung burn. Ito na yung na-burn niya. So, nagre-reflect ito doon sa, doon sa real na nangyayari sa crypto. Circulating is 854. So, yan na lang ang nagsisirculate. So, ibig sabihin, ito hindi nakasama sa magsisirculate kasi burned na yan. Okay? Tapos, mga kasama, para makasigurado kayo na ang makukuha nyong token is yung si One Dream, kopyahin nyo yung, yung contract address. Kasi, meron nang gumaya dito. Okay? Kasi, pag malakas yung malakas yung crypto, maraming manggagaya niyan. Kaya yung iba, mali ang nabibili nilang token. Katulad ni Sachi. Alam nyo si Sachi sa Solana? Sa Pampan yun. Si Sachi, lumakas si Sachi. Tapos biglang dumami yung mga katulad niyang crypto. Lumabas yung Sachu, Sacha, Suchu. Kasi malakas si Sachi. Oh. Halimbawa, si Sachu. Sachi will not function without Sachu. Mga ganun pa. Kaya yung iba, ang binibili si Sachu, hindi si Sachi. O, ganon. Eto, may One Dream na rin na, ewan ko, nasa Solana yata. Tapos meron pang isa, Dream din. Dream din. Pero wala siyang One, Dream lang nakalagay. Kaya kailangan, kunin nyo yung contract address para makasigurado kayo na yung tamang token ang makuha nyo. Okay?
Sa loob nito, pwede na rin kayong mag-trade. Dito mismo, sa loob ng Web3. Oh, connect nyo lang yung wallet nyo, pwede na kayong mag-buy and sell dito. Ang maganda dito, no transaction fee dito, walang gas fee. Ayan oh. Trade one dream token with zero slip paid. So walang gas fee dito. Ang kakaltasin lang is yung tax. Okay? So mas maganda kaysa gumamit kayo ng decentralized exchanger, pumunta na kayo dito sa sarili nating exchanger. Pasok kayo dito, connect nyo lang yung wallet nyo. Then ito yung roadmap. Ito yung DApps pala, DApps. Okay, mamaya discuss ko na lang yung DApps para madagdagan yung token nyo habang nag-aantay kayo na tumaas yung presyo. Then ito yung roadmap. Oh, ito may roadmap may tunguhin to Ulitin ko, may tunguhin. Hindi yung meme, hindi yung fun lang. Ito, quarter 3 of 2025. Okay na yan, naka-launch na lahat yan. Okay, nakalagay dyan. Okay, token contract deployment, initial liquidity, community building, website documentation. Okay, quarter 4. Ngayon na to. Staking smart contract, nandyan na yung staking. Pwede na kayong maglagay dyan. Okay? Referral system, meron ng referral system dyan. Optional yan kung gawin nyo yan. Listing crypto research market platform, ayan. Marami ng listing sa iba't ibang crypto research. Then, security audit, ayan na. So, marami ng mga security audit niyan. Okay? Beyond 2026. So, hindi ito natatapos ng 2026. Beyond 2026. Ayan. 2026, quarter 1. Ito na. Decentralized DEX aggregator. Yield farming. Papasok na ang yield farming. NFT marketplace and cross-chain bridge. Pag sinabing cross-chain bridge, hindi lang siya kay BNB, kundi kay Ethereum, Solana, Polygon. So, pwede nang i-kwan doon. Mabibili doon. Then, quarter 2 of 2026 is DAO governance, metaverse integration, enterprise partnership. So, meron ng may mga enterprise na nakikipag-partner kay OneDream. Kaya nga sabi natin, kung may mga negosyo kayo, pwede nyo i-partner to, pwede nyo gawing payment facility. Global marketing, ayan, magkakaroon na tayo ng global marketing. Kasi, kailan yung nag-present tayo ng mga negro? Kuya Bax. Okay, magi-international to once na sumampa ito ng CoinMarketCap. Ayan, so beyond 2026 makita nyo naman ang roadmap nito. Beyond 2026, our vision to extend beyond 2026. Global adoption, okay, enterprise solution, innovation hub. So, marami ang aabangan nyo dito. Okay? So, makikita nyo naman dyan, nandyan yung mga white paper, audit, documentation, term of service, privacy. So, pwede nyo naman makita lahat yan, yung transparency niyan. Okay? So, pwede nyo basahin lahat yan. Kasi, kung babasahin ko yan, mahaba yan. Ayan, nandito ang white paper. Basahin nyo yan, yung white paper niya. Okay? Then, sa DeFi, ito yung DeFi natin, decentralized finance natin. Dito kasi, pinapalakas natin yung liquidity na to and at the same time, kikita kayo. Okay? Madadagdagan yung token nyo. Okay? So, yun. Ano pa ba yung kailangan kong i-discuss dito? Okay? Doon na lang. Para at least kumita kayo doon. Madagdagan yung token ninyo. Okay. Okay. Ito. Malinaw? Malinaw ba si OneDream? Bakit hindi ma-share? Escape. Malinaw. Oh. Okay. Wait lang. Share natin. Dagdagan natin yung yung OneDream niyo, yung ipon niyo. Okay? Paano madadagdagan? Okay. Ganito gawin niyo para madagdagan yung mga ipon ninyo. Okay? Kasi may mga kakilala naman kayo, di ba? Para magkaroon kayo ng benefits doon sa pagre-repair ninyo, tapos madagdagan. Kasi marami naman tayong DApps dyan eh. Pero ito, optional lang kung gagawin nyo o hindi. Pero ulitin ko, nasa pagtaas pa rin ng presyo ng token ang kita. Wala sa, nadadagdagan lang yung token mo kasi dumadami yung token mo eh. At yun yung, pag mas marami kang hawak, ibig sabihin, mas marami yung tataas. Okay, sige. Kuha natin to. Share natin.
ito yung ano, ito yung staking. So sa staking, ano to makinig. Baka mamaya, ay nakalaklak naman yun eh. Mga ganun na naman sasabihin nyo. Sa staking, halimbawa meron kayong hawak na token. Meron kayong hawak, meron na kayong nabili. Eh hindi nyo naman yan ibebenta pa kasi inaantayin yung tumaas. Ilalagay nyo dito sa staking kasi may pondo naman yan eh. Lagay nyo sa staking minimum of 100. Ulitin ko minimum. So, pwedeng 200, pwedeng 300, pwedeng nakadepende sa'yo kung ilan ang ilalagay mo. Ngayon, mamimili ka dito, flexible staking 6% APY. Ayan, APY yan Then, annual percentage yield yan Okay, dito naman sa 90 days lock, 15% APY. Okay, so parang nasa 1.5, ganun, 15% APY. Eto ang ilalagay nyo dream hindi USDT Papasok nyo yung hawak nyong dream. Papasok nyo dito para kumita. Eto naman, 180 days lock, 26% APY. Okay? Ang computation niya, year yan pero ang maturity niya is 180 at saka 90. So, ibig sabihin, dinivide na yan in 180 days, yan ang makukuha mo. Okay? Ngayon, eto, nakita nyo 90 days lock. Hindi po yan nakalock. Bakit? Anytime pwede nyong kunin. Halimbawa, yung 100 na nilagay mo, o nilagay 1,000, nilagay mo, anytime pwede nyong kunin. Okay? Meron nga lang siyang early 12% tax. Okay lang. Bakit? Kasi meron kang referral rate na 8%. So, halimbawa, dito ka naglagay. 90 days lock. Okay, 90 days lock. Wala pang 90 days. Binunot mo na. Okay lang. Pwede yun. May nakalagay doon na, na unstake. Pag in-unstake mo, automatic yan, yung 100 na yan papasok doon sa wallet mo. Hindi katulad ng mga sinasalihan nyo na platform na pag sinabing 90 days lock, hindi mo siya mabubunot within 90 days. Eto, hindi. Anytime pwede nyong bunutin. O, tingnan ninyo meron kang 100. Ito ang ano dyan meron kang 100. Hindi madadagdagan yan kung hindi mo ilalagay dito. Madadagdagan yan kung lalagay mo dito. Just imagine, nag-repair ka ng mga kaibigan mo para dumami yung community natin. Halimbawa, naka-repair ka ng 10. Ilan ang 8% ng 1,000? Ilan? Kasi kung 100 ang nilagay nilang 10, meron kang 80, tama? 80. Tama? 80 ang referral mo dun sa 10. Meron ka pang 15% dun sa capital mo. Ilan ang 15% ng 100? 15. So, ibig sabihin, ang naidagdag, 80 plus 15, 95. So, ibig sabihin, in 90 days, yung 100 mo, naging 195 na piraso. Nakuha nyo? O, tingnan mo, ang ano dyan, ang maganda dyan. Tingnan mo dahil nadagdagan yung token mo, dumami, mas marami ang tataas. O, tingnan mo. Kung hindi mo nilagay dito at 100 lang, hindi nadagdagan yan. Tumaas siya ng tumaas siya ng $10. Magkano, Ma'am Liza, may yung $10 ng 100? $10 sa 100? Oo. 100 times 10, 56, di ba? Sa $1. Oo. 600. Magkano? 5,600. 5,600 lang yung 100 token mo. Piraso. Paano kung ginawa mo to at nadagdagan siya ng 95? O, bale 195 na. Wala ka naman nang inilabas kasi nag-repair ka lang. Tapos nilagay mo lang doon sa staking. O, 195 times $10. 10,000. $10? Oo. 560. Oo. 560. 109,000. O, tingnan mo. 109,000. Nakita mo? Kung hindi
kung nilagay mo lang sa wallet mo yan, tumaas lang siya. Yan lang ang tumaas. Kasi wala siyang dagdag. I-multiply mo nga yung 100 sa $10. 100 is 56,000. O, 56,000 compared sa 100,000. Di ba? Kasi may mga kaibigan ka naman, o di i-refer mo na lang, matutulungan mo pa kasi pag bumili sila, kasama mo na kikita. Diba nyo? Ito naman, anytime naman, pwede mo naman tanggalin eh. Okay? O, so yun yun. Yan yung staking, ha? Para gusto nyong madagdagan. Isa pa, eto, yung Dreamvolt, naka-launch na rin to. Itong Dreamvolt na to. Itong Dreamvolt na to, ang ilalagay nyo naman is USDT. Ang Dreamvolt is DeFi natin, Decentralized Finance. Itong Dreamvolt, designed to strengthen the ecosystem by growing the liquidity pool while rewarding the community. Ano ba ang trabaho ng liquidity? Ito kasi ang parang humaharang kasi ito yung nagva-value doon sa token eh. Kahit na may magbenta dyan, pag malaki ang liquidity, hindi basta-basta babagsak ang presyo. Katulad ni AIM, dahil malaki ang liquidity niya, kahit bentahan sila ng bentahan, hindi basta-basta bumabagsak ang presyo. So, ganun to. Kaya USDT yan kasi pair ang liquidity. 50% USDT, 50% Dream Token. So, ibig sabihin, nagkakaroon siya ng buying ng token and at the same time, naiiwan yung 50% ng USDT. So, lumalaki ngayon yung liquidity nito. Isa sa tinitingnan sa international market. Pag malaki ang liquidity. Okay. Dahil dito, habang nire-reward ka, nagiging malakas yung liquidity, the more na nag-i-stable yung token. Di ba yun din naman ang gusto natin? Di ba? Okay, ngayon, ano ba ilalagay natin dito? USDT. Then, kikita ka ng 1% per day of your capital na nilagay dito sa USDT, sa Dreamvolt. Paano siya tumatakbo? Ito tingnan nyo mabuti. Sa bronze, silver, and gold, diamond. O makinig. Dito, alam ko na bago na to eh. Sa bronze is 100 to 500. Ang daily rate niya is 1% in 120 days. So, pareho lang yan. Sa silver, 600 to 1,000, 1% daily, and 120 days. Saan sila nagkaiba? Eto, dito sila nagkaiba. Sa referral. Pag nag-refer ka, kaibigan mo, ginawa tong Dreamvolt, madadagdagan ng 5 days yung 120 days mo. So, ibig sabihin, magiging 125 days nakikita ka ng 1% of your capital. So, the more na dumadami ang nire-refer mo, the more na humahaba ang buhay nung Dreamvolt mo. Nakuha nyo? Okay. Sa silver is plus 10 days. Yun ang referral niya. Then, sa gold is plus 15 days. Then, sa diamond is plus 20 days. Ganun po ang referral niyan. So, ibig sabihin, humahaba ang buhay nung pagkita mo ng 1% ng 1% ng 1% daily. Okay, para makita nyo yung projection, ipapakita ko sa inyo sa Excel. Okay, para makita nyo sa projection. Wait lang. Okay, I suggest lahat ng community, pwede kayong mag-start sa $20. That's 1,000 pesos lang. At least natulungan nyo yung token na mas lalong lumakas. Okay, wait lang. Okay, buksan natin to. Okay, malinaw po ba? Okay, okay, ito na. Ito na. Okay, papakita ko sa Excel para at least magkaroon kayo ng idea. Okay. So, eto yung sa Dreamvolt ha. Okay, makinig. Ayan sa copper is $20 to $100, then sa bronze is $101 to $500, then sa silver is $501 to $1,000, and gold is
1,001 to $5,000 and diamond is 5,001 to $10,000. Daily rate niya is 1% in 120 days. So saan sila nagkakaiba? Sa referral, 2 sa copper, then 5 sa bronze, 10 sa silver, then 15 sa gold, then 20 sa diamond. Anong makukuha nyo dyan sa 1% na yan? Hindi po USDT ang nakukuha nyo dyan. Ang nakukuha nyo dyan is one dream. So, ibig sabihin, kung magkano ang value ng dollar na nakuha mo, i-convert yan into dream. So, ibig sabihin, dumadami yung dream token ninyo. So, halimbawa, ito. I-zero muna natin to. Ito, presyo. Zero, para makita nyo yung projection ng ano, ng pupuntahan. Okay. So, halimbawa, pili kayo dito. Kung halimbawa, naglagay ka ng 20, o dili kaya 200, o dili kaya 600, o dili kaya 2,000, o dili kaya 6,000. Kasi kahit magkano ang ilagay mo dyan, pare-pareho naman na 1% in 120 days. Nagkaiba lang doon sa referral. O, tingnan mo kung 20 ang nilagay mo, kikita ka ng $0.2 a day. Ulitin ko $0.2 a day. Sa $200 na capital mo, kukita ka diyan ng 2% ng $2 a day. Then dito sa 600, $6 a day. Then dito sa 2,000, $20 a day. Then sa 6,000 is $60 a day. I-convert mo yan sa peso, eto yun. Ito yung nakukuha mo na peso every day. So kung nasa 20 ka, kikita ka yan ng 11 pesos a day. Sa dito, sa $200, kikita ka ng 112 pesos. So yan sa pesos. Ngayon, hindi peso ang makukuha mo yan. Iko-convert yan into dream. So on the average, so halimbawa, 10 pesos. O ngayon, ang presyo niya ay magkano? 6 pesos 55. 6.55. Okay, 6.55. Okay, isarado na nga lang natin ng 7. Okay, 7. So, ang ibibigay sa'yo, araw-araw, kung hindi magbabago yung presyo, kung hindi magbabago, kung nasa $20 yung yung Dream Vault mo, bibigyan ka ng 1 Dream Token, 1.6 Dream Token. So, ibig sabihin, kumikita ka ng Dream Token dito. Then, sa 200, kikita ka ng 16 a day. Okay. Ngayon, since ang maturity niya is 120, tama? 120. So, pag inabot ng 120, ito walang referral to nakakuha ka ng 190 to 1 dream with your $20 na Dream Vault. Nakuha? Dito naman, sa 200 mo, nakakuha ka ng 1,920 na 1 dream. Sa 600, 5,760. Sa 2,000, nakakuha ka ng 19,200 na 1 dream. Dito, sa $6,000 na Dream Vault mo, nakakuha ka ng 57,600 na 1 dream. Just imagine sa 7 Pero ang pinag-uusapan natin kasi dito is 120 days. So siguro dahil tumaas na yan, so i-average natin siya ng 10 pesos. Yung i-average na lang natin sa 10 pesos yan. Ngayon, yan walang referral yan. Walang naidagdag sa maturity mo. O ngayon, just imagine, kung in 1 year time, ay nag $1. Kasi yan ang projection natin. Yan ang tinitingnan natin. 56 pesos. So, ibig sabihin, yung 1,000 mo, yung 1,000 pesos mo sa Dream Vault, ang naging value niya ay 7,000 na. Kasi magkano lang ba yung $20? Nakuha nyo? Yung $20 is nasa 1,2? 1,2 lang naging 7,000 yung value yung nakuha mo. Kung may referral ka, so ibig sabihin hahaba yan.
O mamaya, balikan natin. Dagdagan natin ng referral. Eh, paano kung 2 years? Naging $10. Ibig sabihin, yung 1,000 mo, naging 75,000 na. Just imagine, you started with ano, with 1,000 pesos lang. Pero dahil yung value ng token tumataas, kaya, tingnan mo naman. So, sa 200 mo, 752,000. Grabe. Di ba? Pag 2 years, yung nakuha mong token, yan ang magiging value niyan. Nakuha mo? Eh paano? Kung in 3 years time, eh mag 1,000 ang value niyan. Boom! Yung 1,000 pesos mo, na nilagay mo sa Dream Vault mo, is 134,000 na. Just imagine, Dream Vault pa lang to. Eh paano kung meron ka pang nabiling token? Eh paano kung meron ka pa sa staking? Nakuha nyo? Eto nga yung 6,000, no? 40 million. Sa Dream Vault pa lang yun. Eh paano kung ano ito? Eh paano kung meron ka pang referral? O siyempre, pahaba ng pahaba yan. So ibig sabihin, padami ng padami ang nakukuha mong token. Kasi humahaba yung buhay niya. Eh paano kung dito ka, eto, oh, plus 15, sabihin na lang natin, 15. Oh, ano ba yon? Anong plan na yon? O dili kaya ito, kahit na sabihin mong ano, kahit na 2 days lang ang plus, kasi ang copper plus 2 days ang plus. Pag nag-repair ka ng ng copper, 2 days ang plus. Eh kung may 10, o di 130. So humaba. Oh, 130. Tingnan mo mangyayari. Oh, oh, boom. Eh paano kung hindi lang 10? Eh paano kung 20? Oh, dagdagan natin ulit ng 10. 40. Sa ano lang sa dalawa lang na plus 2 lang yan Oh, 156 o 47 million. Yan po ang Dream Vault. So ibig sabihin, kumikita ka na, napapalakas pa yung liquidity, nagiging strong yung token natin. Okay? Naka-design yan para palakasin si One Dream. Okay? Malinaw? Sige. Ngayon, tatapusin ko na lang sa mga ilang pahayag na to kasi tawag dito, marami kasi ang naanuhan natatakot. Ito Okay? Makinig. Ito pala, hindi ko na-discuss to. Yung tokenomics niya sa 4%. Okay, yung 1% of 4% is yan yung no auto burn. Yung 2% is dividendo. So ibabalik yan sa atin in the form of one dream no. In the form of AIM token kasi ano yan pareho ang developer niyan. So ang ibabalik sa iyo dito is yung dividendo mo is AIM token which is very stable si AIM. Napakalaki ang liquidity niya, listed yan sa Coin Market Capital. So ibig sabihin habang ginagawa mo si One Dream, nagkakaroon ka pa ng AIM token. Then development is 1%. So, ang napupunta lang sa developer is 1%. And for development pa yan. Nakaya nyo? So, ganyan ka-generous kasi 2% binabalik pa sa atin. So, yung makukuha mong dividendo, may value yun. Okay? So, ito na lang. Reminder ko na lang Friendly reminder. Avoid the following. Ito ang iiwasan ninyo. Once na pumasok kayo sa crypto world, iiwasan nyo to. Food. Ano yung food sa crypto market? Fear, uncertainty, and doubt. Takot, pag-aalinlangan, at duda. Marami kasi ang magpo-post. Ano ang ibig sabihin ng food? Food refers to negative information, rumors, or news. So marami ang magsasabi sa iyo niyan. Umalis ka na dyan. Huwag kang mag-invest dyan. Scam yan. Kung nandito ka na, tapos sasabihin sa'yo, oy, magano na kayo, magbentahan na kayo, mag-i-scam na yan. Magpapanik ka. Ibig sabihin, panic or loss of confidence. Ibig sabihin, kahit nabili mo siya ng mahal, magbebenta ka kasi natakot ka. Ganun po ang ginagawa ng karamihan. Ang tawag doon, fooder. Para makaposition sila sa baba, bubuyuin kayo. Oy, magbentahan na kayo, scam na yan. O, di nagbentahan kayo.
makakaposition sila sa baba. Makakabili sila sa baba. Kaya, ito reminder ko sa inyo. Pag sigurado kayo sa project na pinasok nyo, kahit anong mangyari, hindi ka magbebenta kasi sigurado ka naman eh. Kasi ito yung sinasabi ko sa inyo, pag mababa, opportunity to buy, pag mataas, opportunity to sell. Huwag kang magbebenta ng palugi. Si Bitcoin, bumaba. Si BNB, bumaba. Si XRP, bumaba. Normal ang pagbaba. Okay? Malulugi ka lang pag magbebenta ka ng palugi. FOMO. Ano yung FOMO? Ito, madalas nang ginagawa ng mga scam ha. Fear of missing out. Yung tipong parang napag-iiwanan ka na. Ito. FOMO happens when investors see others making profit and rush to buy. So, ibig sabihin, pag nakikita mo na kumikita sila, magraras ka ngayon. Ang gagawin mo, magbebenta ka, mangungutang ka, maglo-loan ka. Ganun ang ginagawa ng mga scam. Pakikitaan kayo ng malaking kita, pakikitaan kayo ng mga promo-promo para habulin nyo yun. In the end, after 1 month, wala na. Ganun ang mangyayari dyan. Kaya dito, advice namin, pag nakikita nyong tumataas to, wag na wag kayong magmamadali. Ito advice namin sa inyo. Wag na wag kayong magbebenta ng kung ano-ano para lang makasali dito. Wag na wag kayong mangungutang para makasali dito. Wag na wag kayong magsasanla para makasali dito. Bakit? Ito lagi naming sinasabi. Kasi pag nangutang kayo at nakabili kayo sa medyo mataas, may obligasyon kayo na magbayad. Tama? Pag magbabayad kayo ng utang nyo at nasa mababang presyo yung token, ang gagawin mo, ibebenta mo ng palugi yung token. Nakuha nyo? Sinong nalugi? Ikaw. Kaya, pinapakita namin sa inyo, ibili nyo kung ano yung kaya nyo. Huwag kayong mangungutang. Malinaw ah. Pero, kung decision mo yan, wala tayong magagawa. Decision mo yan. Pero ina-advise na namin. Okay? Kasi, ikaw ang magsasabi na, hindi maganda yan. Hindi ako kumita yan eh. Di ba? Kaya wag na wag kayong magpapadala ng tinatawag na food. Wag kayong magpapadala sa FOMO. Lalong-lalo na sa mga scam ha. Kayong magpapadala dito. Dito naman hindi tayo nagfo-FOMO. Pinapakita natin yung realistic na presyo ng token. Okay? Now, how to avoid? Para maiwasan yung mga to ha. Do your own research. Mag-research kasi kayo. Huwag kayong padadala sa mga chismis, sa mga social media post, sa mga hype videos. Huwag na huwag kayong magpapadala. Kasi, sasabihin, scam yan. Paano niya nasabi na scam? Ikaw nakakita na very legit yung token. Diba? Dahil natakot ka, nagbenta ka. So, mag-research ka kasi. I-verify mo muna kung saan galing yung news. Baka naman, galing dun sa meron ding prino-promote. Sisiraan lang para magbentahan kayo. So, kailangan i-verify nyo muna. Then, think long term. Short volatility is normal sa crypto. Long term yung titingnan mo. Hindi yung, bumaba lang bentahan ka na. Hindi ganun. Normal ang pagbaba. Avoid emotional decision. Huwag kayong masyadong emotional. Okay? Bumaba lang konti. Para ka nang binagsakan ng buong mundo. Okay? Follow trusted communities. Ang malupit dyan, alam mong scammer, sinusundan mo palagi. Diba? Mga platform na percentage. Tapos yung mga leader, sila pa rin. Tapos sunod ka pa rin ng sunod. Okay? Avoid FOMO. Paano mo maiwasan yung FOMO? Have a plan before entering. May plano ka sa pagpasok. Kailan ka ba papasok? Pwede ka na bang pumasok ngayon? Decision mo yan. Target profit. Ilan ba ang profit mo? Gusto mo ba 30%, 20%? Pwede ka na mag-sell. Alamin mo kung ano yung entry plan mo. May plano ka dapat. Don't follow the crowd blindly. Huwag ka lang basta sunod ng sunod. Tingnan mo. Ilan lang tayo dito ngayon? 13? Tingnan mo kung nasaan ang marami. Nandun kikita ka dito lang. Mga ganon. Nandun sila, nagpipilahan sila doon. Okay. Use dollar cost averaging or DCA.
Okay? Invest a small amount regularly instead of putting everything. Kaysa naman, ibigay mo ng bagsakan, dapat kahit paunti-unti, pag nakita mong bumaba, uy, bili ako konti. Para ka lang nag-iipon. Ganun ang crypto mga kaibigan. DCA ang strategy dyan. Control your emotion, then learn, accept missed opportunities. Okay? So kung hindi mo natsambahan yung yung talagang pinakamababa, antayin mo, 'di ba? Oh, kung maantay mo, paano kung hindi? So kailangan alam natin kung kailan tayo mag-e-entry. Okay, so with that, maraming salamat. Ngayon, pwede na tayong mag-entertain ng mga tanong. Okay? Okay. So with that, maraming salamat mga kaibigan. Okay. Ipasa nyo lang kay Ma'am Liza may yung yung wallet ninyo ah, para mapasahan kayo ng ng token dun sa mga bago. Okay? Okay. O, sige, kung may mga tanong kayo, pwede na kayong magtanong. Walang tanong? Pwede mo na i-off yung recording. Oo, naka Ay, tanong. Wala na? Okay, Sir Ryan, tanong ko kayo. Si Sir Roman nalaglag yata, pero patapos na yung nalaglag. Nalaglag sa si Kuya